This is a gift from our company. Paliwanag ni Evelyn. Pasalamat siya at hindi siya nautal kaya hindi nito napansin na hindi siya ready para sa gagawin niyang ito. So you should accept and enjoy your gift. Bagaman nanginginig ang buo niyang katawan dahil sa hindi niya maipaliwanag na nararamdaman ngayon, lakas loob at tinawakan niya magkabilang balikat ng binata at saka pinaupo niya ito sa kama. Sumunod naman sa kanya ang binata at inip pa rin ang itsura na tiningnan niya. Bigla namang nainis si Evelyn dahil talagang wala naman ang itong nararamdaman sa kanya. Look, miss, you don't really have to do this. Wala akong pakialam sa regalo ng kumpanya ninyo. Sabi ni Duke na inip pa rin na tono kaya naman mas lalo lang nakaramdam ng inis si Evelyn. Ewan niya rin ba kung may ano ba sa kanya ang gusto na ma-attract na lang si Duke sa kanya. Siguro dahil pang paboost na lang ng ego niya dahil feeling niya ngayon ay naaapakan ng ego niya dahil hindi mo lang nagpakita ng interes sa kanya si Duke. Sir, hindi po pwede na hindi namin sundin kung ano nasa contract na pinirmahan namin. Kaya mabuti pa ay i-enjoy niya na lang palabas. Malandi niya pa rin sinabi. Wala na nga naging choice si Duke kundi ang hayaan siya. At sinusumpa ni Evelyn na maaakit rin niya itong lalaking to. Konting giling niya lang ay makukuha niya rin ang kahinaan nito. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sigurado ka ba talaga na kaya mo ang ganitong trabaho, Evelyn? Hindi mo alam kung anong klase ng trabaho ang papasukin mo. Once na nakapirma ka na ng kontrata si kliyente mo, wala nang babian. Hindi ka na makakaatras mula sa kanya. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, mahirap ang maging isang escort. Kikita ka ng malaki dito pero kailangan mo maging sunod-sunuran sa kung ano man ang sasabihin nila sa'yo. Naninigurado na tanong kay Evelyn ng matalik niyang kaibigan na si Yvonne. Kasalukuyang magkaharap sila nakaupo dito sa isang cafe at kanina pa nakatingin si Evelyn sa papel na nasa harapan nila. Isa ay ang contract na magpapabago sa buong mundo ni Evelyn. Halos hindi na nga siya kumurap habang nakatingin siya sa contract. Mabilis ang tibok ng puso niya at may kung ano siyang nararamdaman na hindi niya maipaliwanag pero sure si Evelyn na hindi siya na-excite. Dininervyos pa pwede. Nagbuntong hininga ng malalim si Evelyn. Sigurado na ako dito, Yvonne. Hindi naman sa sinasabi ko na hindi mo kaya ang ganitong buhay at trabaho. Lalo na't alam ko naman na mabilis kang makapag-adjust pero hindi ka kasi sanay sa ganito. Mas lalo namang hindi rin matutuwa ang iyong ama kapag nalaman niya na ganitong buhay ang papasukin mo. Ano ka ba? Makakaya ko to. Gagawin ko to para makatulong ako sa aking ama. Napakalaking halaga ng ibabayad sa akin ni Mr. Perez kung papayag man ako na maging pretend to girlfriend niya. Magiging malaking tulong para sa kumpanya namin ang halaga ng ibabayad niya sa akin. Kahit papaano ay mababawasan ng mga utang na kailangan naming bayaran. Alam naman iyon ni Evelyn. Galing siya sa isang mayamang pamilya. Lumaki siya na nakukuha ang lahat ng gusto niya. Buong buhay niya ang paniniwala ni Evelyn ay hindi niya kailangang magtrabaho at hindi rin siya maghihirap. Pinalaki siya ng kanyang ama na hindi pressure magtrabaho. Ang kailangan niya lang daw na gawin ay mag-enjoy habang hinahanda ang sarili niya sa pagdating ng araw na kailangan na siyang mag-take over ng business nila. Kaya naman nung magkaroon ng biglang malaking problema sa kanilang kumpanya at nabaon sila sa utang, hindi alam ni Evelyn sa kung anong paraan niya matutulungan ang kanyang ama. Sa totoo lang ay hindi hiniling sa kanya ng kanyang ama na tulungan niya ito. Hindi nga rin sinabi sa kanya ng kanyang ama na nalugi na ang kanilang kumpanya at nabaon na sila sa utang. Aksidente niya lamang na nalaman ang tungkol sa pagkalugi nila at kusa lang din siyang nag-decide na gumawa ng paraan para matulungan niya ang kanyang ama. Batid ni Evelyn na kailangan nila ngayon ng malaking halaga at salapi para muli nilang maisalba ang papalugi na nilang kumpanya. Kung kaya naman ay pumasok si Evelyn sa trabaho ng pagiging isang high-end escort.
Ang kaibigan niyang si Yvonne na tumutulong sa kanya na makapasok sa trabaho na ito dahil ito rin ang trabaho nito noon bago ito nakapag-asawa ng mayamang lalaki. Ang totoo ay ang mismong naging client ni Yvonne na naging asawa nito ngayon. Ayaw din naman sana ni Yvonne na pumasok siya sa ganitong trabaho dahil nga sa alam na nito na hindi siya sanay sa ganitong buhay. Alam kasi ng kaibigan niya na sanay siya sa pagiging sosyal. Pero nagpumilit siya na tulungan siya nito na makapasok sa ganitong trabaho at dahil nga sa birhen na birhen pa siya, hindi pa rin nagkakaroon ng boyfriend at sosyal din ang dating ay malaki ang talent fee niya. Kung talent fee ba ang matatawag doon. Pero ang pakiusap lang ni Evelyn ay hindi nito malaman ng kanyang ama dahil alam niya na sobrang madidisappoint ito sa kanya. Sa totoo niya ay nag-offer pa nga si Yvonne ng tulong sa kanya. Willing ito na magpahiram sa kanya ng malaking halaga para magamit nila sa pagsasalba ng kumpanya nila pero dahil sa baon na nga sila sa utang at ayaw niya na itong dagdagan pa. Ilang linggo pa lamang mula nang magpasya si Evelyn na pasukin na ganitong trabaho para makakita ng malaking pera para makatulong sa kanyang ama ay nagkaroon agad siya ng client. Sa totoo niyan ay marami namang mga mayaman na gusto siyang kunin ni escort pero mas pinili ni Evelyn ang may pinakamalaking offer. 20 million. Iyon ang halaga ng ibabayad sa kanya ng client niya kung nagpapanggap siya na girlfriend nito sa loob ng isang buwan at sa tingin niya naman na hindi siya lugi roon lalo na sa panahon ngayon na sobrang hirap makahanap ng trabaho at sobrang hirap din kitain ng pera. At ngayon nga, ang perma niya na lang ang kailangan para maging pretend girlfriend na siya ng lalaking nagngangalang Duke E. Perez. Paulit-ulit na binasa ni Evelyn ang personal information ng binata. Binasa niya talaga na maigi ang personal details ng binata para ma-make sure niya na hindi siya magkakamali sa desisyon niya. At kahit naman kasi kailangan niya ang pera, ay ayaw niya rin naman na malagay sa kapahamakan ng buhay niya. Girl, pumayag na si Mr. Perez na magpadala ng picture niya. Balita sa kanya ni Shaira. Kaibigan din nila. Sabay lapag na to ng envelope na dala sa harapan niya. Naupo rin ito sa kanyang tapat. Katulad niya ay isa ring escort itong si Shaira. Noong isang linggo nga lang sila nagkakilala pero nagkasundo rin kaagad sila. Kinuha ni Evelyn ang envelope at kinuha niya sa loob ang laman na picture. Nang sandaling masilayan niya ang mukha ng nasa picture, ang pakiramdam ni Evelyn ay tumigil siya sa paghinga. Nakailang kurap siya para ma-make sure na hindi lamang siya namamalikpata. Talaga na ang lalaking ito magiging client niya? Hindi siya makapaniwala. Sobrang gwapo naman ng lalaking to. Para hindi ito makahanap ng babae na magiging real girlfriend talaga nito. At kinailangan pa nito magpanggap ng girlfriend. Bakit parang natutulala ka riyan, Eve? Pangit bang magiging client mo? Nag-alala namang tanong ni Yvonne sa kanya. Hindi pa rin makapaniwala na nag-angat siya ng tingin sa dalawang kaibigan na parehong naghihintay ng sagot niya. At dahil sa gulat ay tila, hindi pa rin siya makapagsalita. Mabagal siyang umiling at saka inabot sa kanila ang picture ng lalaki na nakaupo sa office chair at diretso ang tingin sa camera. Sa susunod na picture ay nakatayo naman ito na parang isang model. Nagtataka namang tinanggap ni Yvonne ang picture at pareho sila ni Shaira na nalaglag ang panga habang nakatitig sa picture. Ito ba talaga si Mr. Perez? Ang magiging client mo? Hindi pa rin makapaniwalang tanong ni Yvonne. Isa ba siyang artista? Tanong din ni Shaira. O kaya naman na isang sikat na model? Sobrang kwapo naman niya yata para kailanganin niya pa ng magpapanggap na girlfriend niya. Noong una ay hindi sila naniniwala na ang lalaki ngang nasa picture ang magiging client niya. Iniisip nila na baka sinend lang kanila ang picture na yon at hindi naman talaga ang lalaking yon ang magiging client niya. Subalit nung makausap niya ang pinaka-boss nila, ay dito niya mismo na-confirm na ang lalaki nga na nasa picture ay ang magiging client niya. Saka lamang siya naniwala. May kung anong part sa kanyang natuwa dahil hindi siya mahihirapan na mag-adjust. Lalo na't aaminin din ni Evelyn na choosy talaga siyang tao at may takot din siya sa mga pangit. Ewan niya ba, noon pa man talaga ay gustong-gusto niya talagang magagandang bagay at maging ang pagkagusto niya sa mga maganda ay na-adapt na rin sa gusto niyang makita sa isang tao. Sa pagkakaalam niya ay meron din ata siyang tinatawag na cacophobia. Na ang ibig sabihin ay intense fear of ugliness. Iyon nga rin ang pinag-aalangan niya noong una sa pagpirma niya sa contract dahil
Hindi siya sure kung makakaya niya bang pangatawanan ng trabaho na yon if ever na pangit ang magiging client niya. He is also a prominent business tycoon. His success in the business world has garnered widespread recognition, further enhancing his reputation as a multi-talented person. Sabi ng boss niya na pinapakilala sa kanya ng mabuti ang magiging client niya dahil bukas na bukas din ay makikilala niya na ito. Kung hindi man daw bukas ay sigurado na sa susunod na araw na. Evelyn blinks rapidly, unable to believe what she has just learned about that man. She doesn't know if she heard her boss correctly or if her brain was playing tricks on her. Duke Megalios E. Perez is incredibly popular with women. Kaya bilang escort at pretend girlfriend niya for a month, kailangan mo siya nabantayan sa mga babaeng naghahabol sa kanya. Huwag mong hahayaan na may ibang babae ang malink sa kanya while hindi pa tapos ang contract niyang dalawa. It is your job to make everyone believe na girlfriend ka niya at mahal na mahal niyo ang isa't isa. Kung kaya hindi na siya maghahanap pa ng iba. Iyon ang kailangan mo rin pag-focus since gwapo ang client mo. Marami mga nakaabang sa isang katulad niya. I mean, it's really no surprise. With his looks, he could have any woman. Just one smile and they would willingly take off their clothes for him. He's the epitome of perfection. A true Prince Charming. A Greek god among men. Marami pa sana mga tanong si Evelyn tungkol sa client niya pero pinili niya na lang na itikom ang kanyang bibig. Ipinaliwanag din sa kanya ng boss niya ang kailangan niyang gawin sa araw ng pagkikita nila bukas ng client niya. Nasa contract din kasi na pinirmahan niya sa kumpanya na ang first night nila ay dapat may gift silang i-present sa client at hindi lamang yon isang normal gift. Dahil sa araw na i-present niya ang regalo na yon sa client niya ay ang siyang araw din na magsisay goodbye siya sa kanyang virginity. At iyon ang sobrang pinaghandaan at pinag-isipan ni Evelyn. Hindi pa kasi siya nagkaka-boyfriend. At sa katunayan, ang gusto niya sana noon ay sa kanya lang ibibigay ito kapag kasal na siya. Ibig niya mangyari ay ang virginity niya ang magiging regalo niya sa kanyang magiging asawa. Pero kahit nagustuhin niya pa man ang mangyari yon, ay hindi na pwede. Lalo pat pumirma na rin siya ng kontrata. Sinabi niya na lang sa sarili na kailangan niyang tibayan ang loob niya dahil para rin ito sa kanila ng kanyang ama at para na rin hindi na mahirapan sa pag-iisip at hanap ng paraan ang kanyang ama lalo pat may sakit sa puso ang kanyang ama. At hindi pwedeng ma-stress ito ng labis kundi baka atakihin na naman. Sumapit na nga ang araw ng pagkikita nila at ready na rin si Evelyn habang nasa loob sila ng isang grand hotel room kung saan sila magkikita ni Doc Megalios E. Perez. Kanina pa siyang hindi mapakali at kanina pa rin siyang kakaayos sa suot niya na sobrang nipis na damit. Kahit ang mask niya na nagtatakip sa kalahati ng mukha niya ay paulit-ulit niyang inaayos. Sobrang bilis din ang tibok ng puso niya at hindi siya mapakali. Kaya mo to, Evelyn. Tibayan mo ang loob mo, makakaya mo to. Kausap niya sa kanyang sarili. Saka muli niyang inayos ang itsura niya sa salamin na nakaharap. Ilang sandali pa ay dumating na si Duke. Alam niya yon dahil rinig niya ang pagbukas ng pinto. Nakaupo lamang siya sa kama at naghihintay hanggang sa masilayan niya na ito. At sa sandaling makita ang binata na nakasuot ng kulay itim na long sleeve polo na nakalukot hanggang sa siko nito at nakatuck in sa kulay itim din na slacks, pakiramdam ni Evelyn ay nakalimutan niya na kung paano huminga. Halos malaglag din ang panga niya habang nakatitig lamang sa binata. May sigarilyo pa sa pagitan ng labi nito na pinatay nito at nilagay sa ashtray na nadaanan. Good morning, Mr. Duke E. Perez. Ang malanding bati ni Evelyn sa binata na makabawi na siya mula sa pagkagulat. Tiningnan siya ng binata mula ulo hanggang paa na tila ba'y wala pang interes at medyo na-offend naman si Evelyn. Paano ba naman, lahat ng mga nakakita sa kanya ay nahahalina sa ganda ng kanyang mukha at katawan. Well, hindi lang nito makita ang mukha niya ngayon since may suot siyang mask. Pero pagdating sa katawan niya, imposible na hindi man lang ito mahalina o kaya naman ay maakit. Good evening. Bakit ganyan ang suot mo? I did not request you to wear such a thin dress. Malamig na sabi ng binata. Bahagya na rin nakakunot ang noon nito. Naglakad palapit sa kanya ang binata at mariin siyang napalunok. Naiilang si Evelyn pero pinagpraktisan niya ito so she could be okay with this. Isa pa, hindi rin naman siya lugi kung sakali man na may mangyari sa kanila ng binata ngayong gabi.
Bukod sa mayaman ng lalaki kung kaya'y magagawa nito na bayaran ng fee niya, which malaking tulong para matulungan niya ang daddy niya at ang nalulugi nilang kumpanya ay gwapo rin ng binata. Sa katunayan ay para nga itong isang sikat na artista. Para itong isang Greek god na lumabas mula sa Greek mythology. Sakto lang ang hugis ng mukha, makapalang kilay, maganda ang hugis at kulay berde ng mga mata na merong mahahabang pilik mata. Matangos ang ilong, sakto lang ang laki ng natural na mapupulang labi. Matalas ang tabas ng panga, na ani mo'y makakagupit na ng papel. Higit sa lahat ay matangkad at mabango ito. Napakagwapo ng kabuuan ng itsura nito. Kaya hindi na rin talaga siya lugi kung ang lalaki man ito ang makakakuha sa pagkababae niya. Ang magiging problema lang siguro ay dahil sa mukhang masungit at cold ang lalaki na to. Ang lamig tumingin ng berde nitong mga mata. "This is a gift from our company," paliwanag ni Evelyn. Pasalamat na lang siya at hindi siya nautal kaya naman hindi nito napansin na hindi rin siya ready para sa gagawin niyang ito. "So you should accept and enjoy your gift." Bagaman nanginginig ang buo niyang katawan dahil sa hindi niya maipaliwanag na nararamdaman ngayon, lakas loob at hinawakan niya ang magkabilang balikat ng binata at saka pinaupo niya ito sa kama. Sumunod naman sa kanya ang binata at inip pa rin ang itsura na tiningnan siya. Bigla namang nainis si Evelyn dahil talagang wala man lang itong nararamdaman sa kanya. Tila babaliwala lamang dito ang exposed niyang cleavage. Palibhasa, matanda ng isang ito kaya hindi na active sa sexual desire. Nakita niya sa personal data nito na malapit na pala itong mag-39. 20 taon na lang at nasa 40s na ito. 14 years ba naman ang age gap na to sa kanya? Aba pwede nang pumasa ang mga edad nila bilang magtatay. Mabuti na lang at mukha pa rin namang bata si Duke. Akala mo'y mga nasa 20s pa lang kaya hindi naman sobrang awkward na tingnan ang ginagawa nila. "Look, miss, you don't really have to do this. Wala akong pakialam sa regalo ng kumpanya ninyo," sabi ni Duke sa inip pa rin na tono kaya mas lalo lang nakaramdam ng inis si Evelyn. Ewan niya rin ba pero may kung ano sa kanya ang gusto na ma-attract na lang si Duke sa kanya. Siguro dahil pampaboost lang ng ego niya dahil feeling niya ngayon ay naaapakan ng ego niya dahil hindi malang magpakita ng interes sa kanya si Duke. Sir, pwede naman ho na hindi natin sundin kung ano man ang nasa contract na pinirmahan. Kaya ang mabuti pa ay enjoy niya na lang ang palabas. Malandi niya pa rin sinabi. At wala na ngang naging choice si Duke kundi ang hayaan siya. Napangisi naman si Evelyn. Sinusumpa niya na maaakit niya rin itong lalaking to. Konting giling niya lang ay makukuha niya rin ang kahinaan nito. At hindi nga siya nagkamali. Sa sandaling nagsimula siyang gumiling sa harapan nito, habang may nakakaakit na musika ang tumutugtog sa background at ang kanyang mga kamay ay hinahaplos ang sarili niyang katawan, sabay giling ulit sa harapan nito at minsan ay binaba niya rin ang strap ng suot niya na manipis na spaghetti dress. Kitang-kita niya kung paanong dumilim ang mga mata ng binata. Kanina lamang ay walang interes sa kanya. Napuno iyon ng pagnanasa at natuwa si Evelyn na makita ayon. "Do you still want to decline our offer, Mr. Perez?" Nangaakit niyang tanong. Yumuko din siya sa harapan nito at inilapit niya ang bibig sa tenga nito at saka mababa siyang bumulong. "Sabihin niyo lang po sa akin kung ayaw niyo pa rin tanggapin ang regalo namin na to at titigil ako." Nagkagat naman si Evelyn ng ibaba niyang labi nang maramdaman ng malaki at magaspang nitong palad sa bewang niya. Sobrang kasya lamang ang kapal ng bewang niya sa palad nito. Bahagya pa siyang napasinghap nang pisilin nito ang bewang niya. "You should have stopped sooner. Una pa lang hindi mo na dapat tinuloy. But you insisted. So there's no turning back now." Sagot ng binata sa mababa at malalim na boses. "So go on. Entertain me. I would like to see more of that." Kinagat ni Evelyn ang ibaba niyang labi. Pakiramdam niya ay biglang nanghina ang kanyang mga tuhod dahil sa malalim at mababang boses nito. Lumayo si Evelyn sa binata. Dahan-dahan niyang tinanggal ang suot na mask at natuwa nang makita kung paanong kumislap ang mga mata ng binata. Pakiramdam ni Evelyn ay naubos na ang lahat ng lakas niya sa katawan dahil sa sobrang intense ng tingin sa kanya ni Mr. Perez. Ngunit ginawa niya kung ano ang sinabi nito. Tinuloy niya ang pagsasayaw sa harapan nito hanggang sa tuluyan niyang maakit si Mr. Perez at pareho rin nilang hindi na magawang makontrol ang kanilang mga sarili. Nang gabing yon, walang kahit anong pag-aalinlangan na isinuko niya ang kanyang pagkababae.
Ang pagkabirehin niya sa taong hindi niya pa lubusang kilala. Pero ipapakilala niya na boyfriend niya. Sa sumunod na araw ay tahimik naman nakaupo si Duke sa kama. Sa tabi ng dalaga na si Samira, na sa pagkakatanda ni Duke kay Samira ang pangalan na sinabi sa kanya ng sekretary niya na magiging pretend girlfriend niya raw. Mahimbing pa rin ang tulog ng dalaga sa kanyang tabi kahit na mag-alaunan ng hapon. Actually, maging si Duke din ay kagigising lang dahil anong oras na rin silang natapos kagabi. At ngayon lamang niya napagtanto kung anong ginawa niya kagabi. Talagang hindi siya nakapagkontrol at hinayaan niya lang ang sarili na maangkin ng dalaga na nirentahan niya para magpanggap na nobya niya. Sandaling tinignan ni Duke ang mukha ng dalaga. Hinarap lang nito sa kanan ng ulo. Ang akala niya ay magigising na ito pero hindi pala. Sobrang lalim pa rin pala ng tulog nito. Mukhang labis niya nga itong napagod. Ginulo naman ni Duke ang kanyang itim na buhok nang maisipan na berhen pa nga talaga ang dalaga. At siya ang nakauna dito. Ang akala niya kasi hindi totoo ang nasa data ng dalaga na virgin pa ito. Alam kasi ni Duke na minsan ay ginagawa lang bait yun ng ibang mga kumpanya para makaakit ang mga customers, lalo na ng mga mayayamang tulad niya. Kaya nga nang sandaling makita niya ang word na yon sa data ng babae ay hindi na siya naniwala. Ang kaso, hindi niya naman lubos akalain na totoo pala yon. Sa totoo lang ay nabigla siya kagabi. Hindi niya talaga lubos akalain na totoong virgin pa ang babae at siyang nakauna nito. Ngayon ay nagre-regret si Duke sa mga actions niya kagabi, lalo pat alam niya na naging wild and rough siya kagabi na hindi niya dapat ginawa dahil sa iyon ang first time ng dalaga at kailangan niya sana na maging maingat dito. At bago pa man tuluyan na mag-guilty si Duke, tumayo na siya at dumiretso sa banyo para maghilamos at makapagsipilyo. Nag-order na lang din siya ng food para sa kanila ng dalaga dahil alam niya na tulad niya ay gutom na din ito pagkagising niya mamaya. How's your first night with our talent, Mr. Perez? Tanong ng boss ng dalaga na tumawag sa kanya para lang itanong kung satisfied ba siya sa performance ng talent ito. Ewan niya kung bakit pati yun ay kailangan din itong malaman. Pero sinagot niya na lang para tumigil na. It was good. Did you enjoy it, Mr. Perez? Yeah, I did. Tipid niyang sumagot. Bago nagpaalam na ibaba na ang tawag dahil sa may susunod na nag-doorbell at alam niya na ang order niya na iyong pagkain. Pagbalik ni Duke ay dala niya ng pagkain na in-order niya at nakita niya ang dalagang si Samira na kakalabas lang mula sa kwarto. Halatang bagong gising at magulo pa ang buhok. Iyaya, hindi na tuloy ng dalagang sasabihin nang makita siya nito. Agad na namulang pisiin nito at yumuko rin ito sa kanya. Good morning po, sir. Nauutal nito na bate. Good afternoon. Tipid naman na sabi ni Duke bago siya tumuloy sa kusina. Naiwan naman si Evelyn na nakatunganga. Hindi niya alam kung anong oras na ba para batiin siya ng binata ng good afternoon. Muntik pa nga niyang matawag na yaya ang binata kanina. Nawala kasi sa isip niya na wala pala siya sa mansyon nila at ibang tao muna ang kasama niya ngayon. Sa sobrang sakit ng pagitan ng hita ni Evelyn ay tila hindi na siya makalakad ng maayos. Kung kaya paika-ika na muli siya naglakad papasok ng kwarto. Tiningnan niya rin ang oras sa maliit na orasan na nakapatong sa bedside table at bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang 3:00 na pala ng hapon. Kaya naman pala pagising niya pa lang ay kumukulo na ang sikmura niya. Sobrang haba naman ng tulog ko. Sabi ni Evelyn sa sarili at nag-init ang pisngi nang maalala niya kung ano kaya ang dahilan at bakit na pagod siya kaya sobrang haba ng naging tulog niya. Ano ba, Evelyn? Kumalma ka nga. Normal lang yun dahil nasa contract niyo yun, okay? Pangangaral niya sa kanyang sarili bago siya pumasok sa banyo para makapag-freshen up na rin. Gusto niya na mukha naman siyang presentable at hindi mukhang inararo na haharap kay Mr. Perez na napakagwapo. Kumain ka na. Tipid na sabi sa kanya ni Mr. Perez na naghahanda na ng pagkain. Hindi ko alam kung anong gusto mong kainin so I ordered various foods. Eat a lot. Alam ko napagod kita kagabi. At marahil ay naubos ko na ng energy mo. Mas lalo namang tuloy na mula ang pisngi niya dahil sa sinabi nito. Thank you po, sir. Call me by my name. Sabi nito at naupo na sa harapan niya. Nagtataka niya naman itong tiningnan. Kailangan mong magpanggap na girlfriend ko, so you should practice calling me by name.
You can't address me as sir in front of my family. Ang dahilan kung bakit nag-hire ng escort si Duke at siya na ngayon ay dahil sa kailangan nito ng babae na magpapanggap na girlfriend nito sa kasal ng kanyang kuya. 1 month ang duration ng pagpapanggap nila. Binasa niya iyon na maigi sa contract na pinirmahan niya noong isang araw. Kaya kailangan niya talagang sanayin ang sarili na hindi sir ang itawag niya dito. Marahan namang tumango si Evelyn. Kung ganun, alin po sa dalawa yung pangalan na gusto niyo itawag ko sa inyo? Duke o Kaden po ba ang itatawag ko sa inyo? Whatever that makes you feel comfortable, I don't care which one you choose. Sagot ni Duke at sumimsim pero may pahabol pa ito. And by the way, you should stop saying po whenever you're talking to me. Pasensya na po. Nasanay po kasi ako na lagi nagpupo sa mga matatanda dahil sa yun po ang sabi ng aking ama sa akin. Wika niya na maging siya ay hindi rin napansin ang kataga na lumabas sa bibig niya. Matatanda? I am not that old. Ilang taon ka na ba? Magto-24 na po ako ngayong taon. I am going to be 39. Sambit nito at tila ay may napagtanto. You're too young. Hindi ba nila ako mapagkakamala na ama mo kapag nagpanggap ka na girlfriend ko? Umiling si Evelyn. Sa tingin ko hindi naman po, mukha ka pa namang bata. Totoo naman ang sinabi niya. Hindi halata sa itsura ni Duke na may 15 age years gap sila nito. Siguro dahil sa napaka-attractive at gwapo nito at saka magaling din naman na met. Oh, Samira, bakit parang hirap na hirap kang maglakad dyan? Natatawa na tanong ng kaibigan niya na ngayon na si Yvonne. Samira ang ginagamit niyang pangalan sa company dahil ayaw niya nga na may iba makakaalam tungkol sa tunay niyang pagkatao at kung ano ba ang buhay na meron siya noon. Mabuti na lang din at natulungan siya ni Yvonne na matago ang real identity niya. At ngayon ay sinasanay na ni Evelyn ng sarili na Samira ang magiging tawag sa kanya ng iba, lalo na ni Duke. Huwag ka nga, ang sakit na nga eh, sabi niya sabay nguso. Naupo na rin siya sa harapan ni Yvonne na pinagtawanan na lang siya. Gaano ba kalaki yung kay Mr. Perez para mag-ika-ika ka ng ganyan? Ay, kung alam mo lang, parang sa kabayong haba at laki. Akala ko nga kanina ay tuluyan na akong malulumpo dahil hindi talaga ako nakatayo. Kung hindi ko lang pinilit ang sarili ko kanina, ay baka wala ngayon ako dito kaya naman naka-wheelchair na ako ngayon. Mas lalo namang napahalakak sa kanya si Yvonne. Okay lang yan, at least naka-jackpot ka, diba? At saka for sure, nag-enjoy ka naman. Lalo pa't first time mo yun, diba? Napaidap si Evelyn. O ngayon ay si Samira na. Nag-enjoy nga. Parang nag-regret din naman ako kinabukasan dahil hindi na ako makapaglakad. May event pa naman kami na kailangan daluhan bukas. At ang sabi niya, isasama niya raw ako para magkaroon ng konting exposure sa mga kilala niya pero hindi niya pa naman ako ipinapakilala. But still, kailangan ko pa rin makihalubilo sa mga tao roon. Ano na lang sasabihin nila sa akin kapag nakita nila akong paika-ika, diba? Napahalakak ulit sa kanya si Yvonne. Well, alam naman nila na girlfriend ka ni Mr. Perez so for sure magkakaroon din sila ng ideya kung ano ang dahilan at hindi ka makalakad ng maayos. Mas lalo lamang na nakakahiya kung yan ang iisipin nila na dahilan. Humalakak muli si Yvonne. At least magiging kapani-paniwala para sa iba na girlfriend kung yun yung iisipin ni Mr. Perez kaya hindi na kayo mahihirapan na mag-isip kung paano nyo mapapaniwala ang mga tao, diba? Oo nga, pero ay bahala na nga lang si Batman. Sabi niya sabay buntong hininga. Nakipagkita siya ngayon kay Yvonne dahil kailangan niya ng advice kung ano mga dapat niyang gawin sa pagpapanggap niya bilang girlfriend ng nag-iisang Duke Kaden Megalos Perez. Gusto niyang malaman kung ano ang dapat at hindi niya dapat gawin. Si Duke ang first client niyan for sure na ito rin na magiging huli dahil malaki rin naman ang ibinayad nito sa kanya. At sasapat na yon para makatulong siya sa kanyang ama kaya ang gusto ni Evelyn ay maging perfect ang pagpapanggap nila. Ayaw niya na may kung ano masasabi sa kanya si Duke at mas lalong ayaw niyang isipin ito na sayang lang ang binayad sa kanya. Yes po, Dad. Nag-e-enjoy naman po ako dito sa bakasyon ko sa Dubai. Don't worry about me, okay? Sabi ni Evelyn sa ama na kausap niya ngayon sa tawag.
Pangangatawanan niya talaga ang sinabi niya sa kanyang ama na nasa bakasyon lang siya sa Dubai. Ayaw niya kasi na malaman ng kanyang ama ang ginagawa niya dahil sa alam niya rin na hindi naman ito papayag na tumulong siya. Lalo pat ganitong paraan ang pinasok niya. That's good, mag-enjoy ka lang dyan, okay? Sabihin mo lang din sa akin kung kailangan mo pa ng extra allowance. I will send some for you. Sabi naman ng ama. Hindi pa rin talaga pinahalata sa kanya ng kanyang ama na nauubos na ang pera nila. Yes po, Dad. Don't worry. I'll message you na lang po when I need some, okay? Sabi niya. Busy ka po ba ngayong araw, Dad? Hindi naman. I just had a meeting with a Taiwanese investor. Mamayang hapon po ang susunod kong appointment. Ganun po ba? Then, huwag niyo pong masyadong pagurin ng sarili niyo, Dad, ha? Baka po'y atakihin na naman kayo ng sakit niyo. At kung ano pa mangyari sa inyo. May pag-aalala niya namang sinabi. Don't worry, anak. I'll be fine. And besides, andito naman si Tristan para tulungan ako sa mga trabaho. But Dad, kailangan niyo pa rin pong magpahinga at alagaan ang sarili ninyo. Paalala niya naman sa ama. Yes, don't worry. I'm taking good care of myself. And di pa ako susunod sa mommy mo, no? Dad, wag kang magbiro ng ganyan. Mahinang tumawa naman ang kanyang ama. Okay, I'm sorry. I won't joke about it again. Dad, pinag-aalala niyo po ako. Don't worry about me. I'm fine. Mag-enjoy ka lang dyan and don't forget to call me, okay? Especially if you need money. Alright? Yes, Dad. I miss you. Sagot niya. At alam niya na napangiti ang kanyang ama sa sinabi niya na iyon. I miss you too, princess. Pagkatapos ni Evelyn makausap ang ama ay nagtungo na siya sa hotel room ni Mr. Perez dahil may gusto raw itong sabihin sa kanya at saka kukunin niya rin ang damit na isusuot niyo bukas para sa event na kailangan nilang daluhan. Pagdating niya sa tapat ng pintuan ng hotel room ay nag-doorbell kaagad siya. Actually may keycard naman siya pero since alam niya na nasa loob ngayon si Mr. Perez ay ayaw niya naman na maging bastos kung bigla na lang siyang papasok sa loob. Paglipas ng ilang sandali ay bumukas ang pinto at ang nakakunot noong si Duke ang bumungad sa kanya. Why you're still ringing the doorbell? Hindi ba binigyan na kita ng card? Naiwala mo ba? Hindi. Gusto ko lang na may doorbell dahil alam ko na nasa loob ka. Sagot naman ni Evelyn kaya mas lalo lang na nagkasalubong ang kilay ni Duke pero hinayaan nito na pumasok na siya sa loob. Have a seat. Sabi ni Duke na tinutukoy ang mahabang sofa. Tumango naman si Evelyn bago siya naupo roon. Naupo na rin si Duke sa may tabi niya pero may kalayuan ng kaunti at saka kinuha nito ang isang papel na nakapatong sa mesa at inabot sa kanya. Nagtataka naman niya itong tinanggap at binasa kung ano nakapaloob doon. That is some of the rules that you have to follow while we're pretending to be a couple for my brother's wedding as well as for tomorrow's event. Sabi ni Duke kaya nagsalubong lalo ang kilay niya. Sigurado po ba kayo na ang mga nakasulat dito ay ang mga kailangan kong sundin? At hindi bagay na dapat kong iwasan at gawin? Naniniguradong tanong ni Evelyn. Yes, bakit? May problema ba dyan? Tanong naman ni Duke. Sir, kung ang mga nakasulat po dito ay ang mga bagay na kailangan kong gawin, mas lalo po na walang maniniwala na girlfriend mo ko. Nagkunot-noon naman si Duke. Bakit naman wala? Ipapakilala naman kita sa kanilang lahat. Pero syempre dapat din na makita ng mga mata nila na girlfriend mo nga ako. Alam mo po yun, yung bang kailangan nila ng patunay na totoo ang sinasabi natin na girlfriend mo ko? Sabi niya. Kung hindi nila makikita ang sweetness sa ating dalawa, then ang iisipin nila ay nagpapanggap lang tayo, which is true naman pero ayaw naman natin na mabuking nila, diba? O kaya naman ay isipin nila na hindi mo talaga ako mahal. Nakakunot pa rin ang noon ni Duke. Nailing naman na kinuha ni Evelyn ng ballpen mula sa mesa. Umusog din siya ng upo papalapit kay Duke para mas makita nito kung anong mga tinuro niya. Tingnan niyo po yung rule number 1 mo, sir. Don't be clingy. Sa tingin niyo po ba kung hindi tayo magiging clingy at sweet sa isa't isa ay maniniwala sila na mahal natin ang isa't isa? Tanong niya sa binata na hindi naman sumagot. Para bang wala pa itong ideya sa pagrelasyon. Which is pareho lang naman sila. Pero unlike Duke, may alam naman siya when it comes to romance dahil fan siya ng mga K-drama. Alam niyo, sir,
Kung sobrang nonchalant lang ng ating relasyon, wala pong maniniwala na mahal natin ang isa't isa. But what can I do? I hate physical touch, sabi ni Duke. Kung gano'n ay kailangan niyo munang sanayin ang sarili ninyo. Hindi naman pwede na haharap tayo bukas sa mga kaibigan mo ng ganito. Kailangan mapaniwala natin sila. Kinunutan ulit siya ng noon nito. But how? We're going to practice. Pero bukas ng event. Then we're going to stay up all night practicing. Ayaw mo naman siguro na mapahiya tayo bukas, diba? Saad niya at kakikitaan pa ng pag-aalangan ng mukha ni Duke pero kalaunan ay pumayag din ito. Nagpaalam lang ito saglit na tatawagan ng secretary para i-cancel ang mga meetings nito ngayong araw na ito at para nga makapag-practice silang dalawa. Hindi nagtagal ay bumalik din naman agad ito. Noong una natin gagawin? Tanong ni Duke habang nakatayo sa harapan niya. Tumayo rin si Evelyn at sa totoo lang ay hindi rin niya alam kung ano ang una nilang gagawin pero bahala na. Go with the flow na lang siya. First, syempre papasok tayo sa venue na magkasama at sabay. So dapat kailangan ngiti-ngiti tayo at dapat magkahawak tayo ng kamay natin. It's either like this or like this. Inabot niya ang kamay ni Duke at pinagsiklop niya ang kanyang kamay na dalawa. Malaki ang palad ni Duke at maliit naman ang kanya kaya kasyang-kasya ang mga kamay niya sa kamay nito. Feeling niya pa nga ay ginawa lang ang kamay niya para hawakan ito. Which is super cliche at cringe isipin pero masisisi niyo ba kung yun na talagang nararamdaman niya? Titig na titig sa kanya si Duke at naghihintay sa kung anong susunod niyang gagawin. Pero siya ay kung ano-anong mga iniisip. Nag-angat siya ng tingin mula sa magkahawak nilang kamay papunta sa mukha nito. Kaagad din siyang nag-iwas ng tingin na magtagpo ang mata nilang dalawa. Tumikim na si Evelyn. Pwede na papasok tayo na ganito na naka-holding hands o kaya naman ay pwede rin ganito. Binitawan niya ang kamay ni Duke at saka lumapit siya sa braso nito. Depende sa'yo kung saan ka mas komportable. Ano bang mas gusto mo? Ang holding hands tayo ng ganito o ganito? I'm fine with holding hands. It's more comfortable for me. What about you? Tumango naman si Evelyn. Okay lang din naman sa akin. I'm also fine with holding hands. Then let's hold hands tomorrow, sabi ni Duke. And then anong sunod na gagawin para bukas? Should I kiss you in front of them? Nag-init naman ang pisngi niya dahil sa sinabi nito. Hindi formal event yun kaya hindi pwede na sobrang PDA tayo dun bukas. Dapat simplehan lang ang galaw nito. Like ganito. Habang may kausap ka o kaya naman ako, dahan-dahan mong hahawakan ng bewang ko. Ang pa-slide way. Habang sinasabi niya iyon ay ginagawa niya rin iyon kay Duke. But since malaki at muscular ang katawan nito ay hindi maiwasan na ma-distract siya. Nagkatinginan sila ng ilang segundo ni Duke habang para bang yakap niya ito. Si Evelyn na lang din ang unang sumuko dahil hindi niya talaga kaya na makipagtitigan ng matagal kay Duke. Para kasing may kakayahan ng mga mata nito na humigop ng lakas dahil sa tuwing nagkakatitigan sila ay nawawalan siya ng lakas sa katawan. Pinatry niya kay Duke na gawin iyon at hinihiling ni Evelyn na sana ay hindi niya na lang muna pinatry dahil parang nakalimutan niya na kung paano huminga habang nasa bewang niya ang malapad na palad ni Duke at tulad din ng sinabi niya ay bahagya rin ito niyang inaplas. Tulad ng sabi niya ay buong gabi nga sila na nag-practice dalawa. Sa sobrang kaka-practice nga nila ay pareho nila na hindi namalayan na nasa sala na sila nakatulog. Ang sabi pa nga nila noon ay break time lang nila. Pareho lang silang matutulog. At since pinagpupuyatan talaga nila na i-practice yon, kahit walang tulog na maayos ay umattend sila ng event na ginagawa kung ano bang pre-practice nila kagabi at sobrang gamay na nga nila iyon kaya mukhang natural na. Siya ba talaga ang girlfriend mo, Mr. Perez? Tanong ng isang lalaki na kahit na hindi naman kilala ni Evelyn ay ginitian niya pa rin. Yes, her name is Samira Vasquez. Pakilala sa kanya ni Duke. Ang mga kamay nito ay nananatiling nakahawak sa bewang niya. Wow, she's really beautiful. Saad ng lalaki kapag kuha na inilahad ang kamay sa harapan niya. Hi, I am Andrew Lim. It's nice meeting you. Nice meeting you too, sir. Marami nga mga nakipagkilala sa kanya sa event na yon.
Marami rin ang mga nagulat dahil iyon daw ang unang beses na nagdala ng girlfriend itong si Mr. Perez sa mga event na pinupuntahan nito. Mabuti na lang at private naman ang event na yon kaya hindi inalaw ng mga business persons na dumalo na may ibang mga kapasok sa loob. Kaya ang mga tao lamang sa loob ang may alam kung anong mga nangyayari at kung sino siya. Successful naman ang unang araw ng pagpapanggap nila at masasabi rin ni Evelyn na naniniwala naman sa kanila ang mga tao na mahal nila ang isa't isa. Buong araw ba naman sila nag-practice at masaya rin si Evelyn dahil mukhang satisfied naman si Duke sa resulta ng pagpapanggap na lang yon. Ano sir, magaling po ba ako umakting kanina? Masayang tanong ni Evelyn nang sandaling makapasok na sila sa loob ng kotse ni Duke. Yep, you did a great job. Ngumisi si Evelyn. Sabi ko naman po sa inyo magaling ako riyan. Mabuti na lang at hindi natin sinunod kung ano mga nasa rules mo noon. Di sana hindi natin sila napaniwala. Tumango naman si Duke. Yeah, you're right. Sa sumunod na linggo ay flight na nilang papuntang Batanes kung saan gaganapin ang kasal ng kuya ni Duke. Kahit papaano ay confident naman silang dalawa dahil ginamit nila ang isang linggo para makapaghanda. Para naman pagdating nila sa kasal ng kuya ni Duke ay realistic naman silang tingnan. Don't worry, mabait naman ang pamilya ko. Kaya hindi mo kailangan matakot sa kanila. Sabi sa kanya ni Duke habang nasa loob sila ng sasakyan nito patungo sa resort kung saan din gaganapin ang beach wedding ng kuya ni Duke. Marahil ay napansin nito ang pag-aalala sa kanyang itsura kaya sinabi nito ayan sa kanya. Kung ganon, bakit niyo pa po kailangan na magpapanggap na girlfriend ninyo? Hindi mapigilan na itanong niya. My close relatives and parents are nice, pero yung iba, hindi. Noon pa man gustong-gusto na nila na magkapamilya ako dahil na rin sa hindi raw ako bumabata. Kaya pinipilit nila ako na mag-asawa na. Pero wala pa sa plano kong bagay na yun. Para sa akin ay napakabata ako pa para mag-asawa. Ang plano ko ay pag nasa 40s na ako, saka ko na lamang yun iisipin. But for them, it's such a big deal. Hindi nila ako pinipressure sa ibang bagay dahil sa alam nila I can easily achieve anything. Even without trying, pero pagdating sa pag-aasawa nila, doon nila ako pinipressure. And I really don't like it. And I also don't like being the center of attention. Lagi nila akong pinag-uusapan. They keep on asking me kung kailan ba daw ako magpapakasal at kung mas gusto ko na lang ba daw na sayangin ang lahi namin at maging isang matandang binata. Ngayon ay naiintindihan na rin ni Evelyn kung anong dahilan at bakit nag-hire ito ng escort. Sa totoo lang kahit maging si Evelyn ay nagtataka rin kung bakit single pa rin ang binata gayong sobrang gwapo naman ito at ubod din ang yaman kaya naman hindi na rin naman masisisi ang mga kamag-anak nito kung bakit nagiging curious sila. Pagdating nila sa resort, hindi muna siya bumaba ng sasakyan. Nauna nang lumabas si Duke dahil iyon naman ang sabi nito. Naghihintay na lang siya hanggang sa pagbuksan na siya ng pinto ni Duke. At tulad ng pinapractice nila, hawak kamay silang naglakad. Ayon kay Duke ay pag-aari ng kuya nito ang resort na ito at pansamantala raw na pinasara para sa kasal at magiging celebration ng kasal nito. Kahit na sarado ang resort ay marami pa rin ang mga tao. Ayon din kasi kay Duke ay marami daw invited sa kasal ng kuya nito. Ang lahat ay nakakasalubong nila ay kilala o kaya naman ay kamag-anak ni Duke. Lahat pa nga sila ay napapangiti habang nasa kanilang dalawang tingin. Ang iba ay gulat at ang iba naman ay nagbubulungan pa. Don't mind them, ganyan talaga sila, sabi sa kanya ni Duke. At kahit pa naiilang nga siya sa mga titig sa kanila ng mga tao doon, ay pinilit ni Evelyn na maging normal ang lakad niya. At kahit pa nga feeling niya ay madadapa na siya. Oh my God! Bigla silang sinalubong ng isang babae na medyo may katandaan at niyakap nito bigla si Duke. My son! How are you, my lovely son? Ang malambing na sabi ng babae kaya natawa naman si Duke. Kung ganoon ay ito palang ina ni Duke. Mas lalo lamang siya na nailang na mapagtanto niya na nasa kanilang tingin ng mga tao roon. Ang iba ay gulat at ang iba naman ay nagtataka. Marahil ay nagtataka kung sino siya. Oh, I miss you too, Mom. Malambing na sabi naman ni Duke sa ina. Hindi pa rin ito binibitawan ng kamay niya na pakiramdam ni Duke ay pinagpapawisan na. Bumaling naman ang tingin sa kanya ng ina ni Duke at nagulat pagkakita sa kanya. OMG, who is she? Siya na ba ang girlfriend na sinasabi mo sa amin ng iyong ama?
Yes, Mom. Nakangiti namang sagot ni Duke. Mom, Dad, and Kuya, she's my girlfriend, Samira Vasquez. Pakilala sa kanya ni Duke sa mga magulang at kuya nito na parehong may malaking ngiti habang nakatingin sa kanila. Magalang na yumuko naman si Evelyn. Sa totoo lang ay sobrang kinakabahan siya ngayon. Kanina pa kasi siya nag-aalala dahil baka hindi siya magustuhan ng mga magulang ni Duke. Sa itsura pa lang kasi ng mga ito ay masasabing mayaman ng mga ito. Their looks scream luxury. Bukod pa roon ay mukha rin sila mga masungit at nakakatakot. Yun bang tipo na babayaran ka ng malaking halaga para lang layuan ang anak nila? Wow! Ba talaga ang girlfriend ng anak namin? Mangha naman na tanong ng ina ni Duke. Napakaganda pa rin nito at sobrang bata rin ang itsura. Unang tingin ay akalain mo nasa mid-40s lang ito at wala pang 60s. Magandang araw po sa inyo. Ang magalang na bati naman ni Evelyn sa mga ito. Magandang araw din sa iyo, Iha. I can't believe you really are my son's girlfriend. You are so beautiful. Nahihiya naman siyang ngumiti. Maraming salamat po. Madalas din po kayong maikwento sa akin ni Duke. Oh, talaga ba? At ano namang sinasabi sa'yo nitong anak ko tungkol sa akin? Madalas niya pong ikwento sa akin na sobrang ganda at bait niya raw po. Maging ang kuya ni Duke ay labis na natuwa dahil ngayon lang daw nagdala ng girlfriend ng kapatid nito at sa isang super special event pa. Feeling daw ni Luther, ang kuya Duke niya ay super special talaga para sa little brother nito ang kasal nito. Masaya rin si Evelyn dahil ang akala niya talaga noong una ay hindi siya matatanggap ng mga magulang ni Duke. Pero gustong-gusto rin pala siya ng mga ito. May iba lang sa mga relatives ni Duke ang halata na hindi natutuwa sa kanya pero wala na siyang pakialam doon. Ang mahalaga sa kanya ay tanggap siya ng mga magulang ni Duke kaya hindi magiging awkward ang pagsunod niya sa binata. Hindi niya pa nakikilala ang magiging bride ng kuya ni Duke dahil sa bukas pa naman ang magiging kasal kaya wala pa ito rito sa resort. Isa raw kasi sa mga pamahiin ng pamilya ni Duke ay ang hindi muna pwedeng magkita ang dalawang ikakasal habang hindi pa dumarating ang araw ng kasal. You look familiar to me. Have we met before? Tanong sa kanya ng isa sa mga kaibigan ni Duke na nakausap niya. Naramdaman ni Evelyn ang pagtingin sa kanya ni Duke na para bang maging ito ay nagtataka din sa tanong ng lalaki at hinihintay din ito kung ano ang sagot niya. No. This is the only time we've met each other. She smiled politely, trying to place his face as well. Totoo naman na ngayon niya lang nakita ang lalaki na ito kaya maging siya ay nagtataka rin kung bakit pamilyar siya para dito. But you really look familiar somehow. What's your name? He squinted, trying to remember where he might have seen her. I am Samira Vasquez. She extended her hand for a handshake. Oh yeah, I was just mistaken. I thought you were related to my business friend. You just happen to have a little bit of resemblance with her. He laughed lightly, feeling a bit embarrassed. Ngumiti naman si Evelyn. It's okay. People say that I do have a lot of lookalikes. Her smile was warm and reassuring. You're right. You also look like that one famous fashion model? He grinned, trying to ease the awkwardness. Really? I'll take that as a compliment. Thank you. Her eyes sparkled with amusement. Ngunit ang higit pa na mas pinagtataka ni Evelyn ay kung bakit halos lahat ng mga nakakausap niya ay sinabi na pamilyar siya sa mga tao. Sa totoo lang, pamilyar din naman sa kanyang ibang nakikita niya. Bigla tuloy siyang kinutuban. Halos lahat kasi ng circle ni Duke ay familiar sa kanya na para bang minsan niya na rin nakadaupang palad subalit hindi niya lang matandaan kung kailan at saan. I know you. Aren't you the only daughter of Mr. Patrick Ocampo, yung may-ari ng Ocampo Empire? Masaya na tanong sa kanya ng isang babae. Mabuti na lang at hindi niya kasama si Duke nung kinausap niya itong babae. Lalo pat alam nito kung sino siya at kung ano ang buong pangalan ng kanyang ama which is very surprising. Po? Nauutal na sinabi ni Evelyn. Sino po si Patrick Ocampo? Hindi ko po kilala kung sino ang taong tinutukoy niya na aking ama. Nagmaang-maanga naman si Evelyn. Kahit pa ang totoo, ay halos malaglag na ang puso niya sa kaba. Dahil paano nito nalaman na siya ang nag-iisang anak ni Patrick Ocampo? Really? Hindi mo siya kilala? Nakakunot noon naman na tanong sa kanya ng babae.
Pilit na pilit siyang umiti at saka umiling. Hindi po. Ngayon ko lang po narinig ang pangalan na yan. Ganun ba? Nagkamali lamang siguro ako ng tingin. Pasensya na, ha? Akala ko kasi nag-iisang anak ka ni Mr. Ocampo ang nakatuluyan ni Doc Perez. Matalik pa naman na magkaibigan si Mr. Ocampo at si Mr. Perez. Hindi naman alam ni Evelyn kung nagkakamali lang ba siya ng pagkakarinig. Matalik na kaibigan ng boyfriend ko si Mr. Ocampo na tinutukoy ninyo? Tanong niya. Nais makasigurado kung tama ba talaga ang kanyang pagkarinig. Oo, kilala silang dalawa na matalik na magkaibigan sa business world. Sadyang sa Spain lang talaga nanirahan tong si Mr. Perez kaya hindi gaano ang pagkikita nila ni Mr. Ocampo. Kaya inakala ko nga na ikaw ang nag-iisang anak ni Mr. Ocampo eh. Alam mo kasi may hawig ka rin sa anak niya. Minsan ko na kasi nakita noon pero bata pa lang siya noon. At pakiramdam nga ni Evelyn ay binuhusan siya ng isang balde na nagyayelong tubig dahil sa kanyang nalaman. Kaya naman pala sobrang pamilyar sa kanya ng ilan sa mga kaibigan ni Duke dahil kilala rin iyon ang kanyang ama. At dahil na rin sa ang client niya ay walang iba kundi ang matalik na kaibigan ng kanyang ama. Para bang gusto ni Evelyn na masukas sa nalaman niya. Biglang nagtayuan ng balahibo sa kanyang katawan. Halos hindi rin siya makapaniwala sa kanyang nalaman. Ganon pa man ay nilihim niya ang kanyang nararamdaman. Umakto siya para hindi mapansin ng babae na kausap niya na kilala niya nga kung sino ang tinutukoy nito. Are you okay, babe? Malambing na tanong sa kanya ni Duke nang nilapitan siya. At feeling ni Evelyn ay masusuka siya. Naisip niya na sobrang awkward at kadiring isipin na tinatawag siyang babe ng kumpare ng kanyang ama. It just doesn't sound right. At kahit na medyo off na ang pakiramdam niya, ay pinilit niya pa rin ang kanyang sarili na ngumiti kay Duke. Wala naman, babe. Nagsalita rin ang babae na kausap niya. Kinakausap ko lang ang girlfriend mo, Duke. Nagandahan lang ako sa kanya. At akala ko ay siya yung kakilala ko. Alam ni Evelyn na nagtataka na rin si Duke kung bakit parang ang daming mga nakakakilala sa kanya pero naniniwala naman ito sa sinasabi ng ilan na nagkakamali lang sila kung kaya akala ay siya ang kilala nila. Inilihim na lang din ni Evelyn na alam niya na kung sino nga ba si Duke. Sa ngayon ay hindi pa ito pwedeng mabuking na siya nga nag-iisang anak ng kumpare nito at para na rin maiwasan ng ibang mga bisita na makilala siya at sabihin na natatandaan siya nito ay iniba niya na ang look at style niya sa pananamit. Mabuti na lang at noon pa man ay hilig niya na talagang maggupit ng buhok niya lalo na kapag bored siya kaya mabilis niya lang ulit na nagagawa iyon ngayon. Why did you cut your hair? Kunot noong tanong sa kanya ni Duke na noong pagkalabas niya ng kwarto ay short hair na siya. Gusto ko lang. Gusto ko kasi iba naman ang look ko bukas. Stress ako sa mahabang buhok eh. Palusot niya at bahagyan niya pang inayos ang kanyang buhok. Bakit hindi ba bagay sa akin? Bagay naman, maganda. Sagot nito at kung mali man ang kiligin sa best friend ng ama niya ay si Evelyn na sigurong makasalanan dahil sa aaminin niya na kinikilig talaga siya ngayon. Talaga? Salamat. Nahiya niyang sabi. Tumango naman si Duke. Mas lalo kang gumanda. At gusto na lang talaga ni Evelyn na sampalin ng malakas ang kanyang sarili nang mahuli niya ang sarili na kinikilig sa sinabi ni Duke. Kahit na ilang beses niya nang pinaalala sa sarili na hindi siya pwedeng kiligin dahil ang lalaki na ito ay kumpare ng kanyang ama, ay hindi niya pa rin maiwasan. Mabuti na lang talaga at nung gabing yon ay sobrang late nang bumalik sa hotel room nila si Duke dahil nakikipagkwentuhan at usap pa ito sa ibang mga bisita. Pagbalik nito ay natutulog na si Evelyn kaya naman hindi masyadong naging awkward para kay Evelyn ang gabing yon. Nung sumunod na araw ay kasal na ng kuya ni Duke. Maaga pa lang ay nag-ayos na si Evelyn at dahil nga sa new look niya ay namangha at nabigla sa kanya ang ibang mga bisita lalo na ang magulang ni Duke dahil sobrang ganda niya raw pero talagang minake sure ni Evelyn na hindi niya masasapawan ng bride at hindi niya rin makukuha ang atensyon na para talaga dito. Wow! Congratulations! Baka naman kayo ng dalawang isusunod na ikasal dahil ikaw ang nakasalo ng bouquet. Masayang sabi pa ng isang auntie ni Duke dahil nung pagtapon ng bride ng bouquet ay sakto naman na siya talagang nakasalo. Sa totoo niyan ay wala naman talagang interes si Evelyn sa bulaklak na ito.
Pumunta lang naman siya kanina sa gitna para makisalo rin bilang pagkukunwari dahil ayaw niyang isipin ng iba na wala siyang pakialam. Ngunit sadyang kusang nagpasalo sa kanyang bulaklak na ito kaya ang ending, tinutukso siya ngayon ng mga taong naroon, lalo na si Duke na mag-propose na raw sa kanya para sila na ang sunod na ikasal. Hindi ko sinasadya na ako makasalo. Pabulong na sabi ni Evelyn kay Duke dahil ayaw niya na isipin ito na sinadya na ang saluhin niyon kanina. I know. Pabulong din naman na sumagot si Duke. Duke, ano pa bang hinihintay mo? Mag-propose ka na rin sa girlfriend mo. Huwag mo na siyang pakawalan at sumunod na kaagad kayong magpakasal sa kuya mo. Sigaw naman ng lalaki sa audience na sinundan naman ng panunodyo ng iba pa, kaya ang mukha ngayon ni Evelyn ay mas lalo lang nag-init at namula. Darating din tayo dyan. Sagot naman ni Duke sa mga ito, sabay lagay ng kamay sa bewang niya. Dahil hindi ko rin naman pakakawalan ng girlfriend ko. Kaya ang feeling ni Evelyn ay mas susunog na ang pisngi niya sa init noon. Tapos ang panunodyo ay bumalik na sila sa kanilang upuan. Ang iba'y inuudyok pa rin si Duke na mag-propose na raw sa kanya. Anong problema? Bakit parang ang lalim yata ng iniisip mo? Nagtatakang tanong ni Evelyn nang mapansin niya na tila malalim ang iniisip ngayon ng binata. Siguro naman ay hindi nito masyadong dinidibdib ang sinabi sa kanila ng iba na mag-propose na ito sa kanya. Nothing, sagot ni Duke. Nagtataka lang ako kung bakit sa kasal ay tinatapon ng bulaklak para malaman kung sino ang susunod na ikakasal. Pero sa patay ay wala pa ako nakita na gano'n ang ginagawa. Ayaw ba nilang malaman kung sino ang susunod na mamamatay? Bigla naman siya napatawa sa sinabi na to. Hindi niya talaga napigilan. Paano? Sobrang seryoso pa talaga ng itsura nito habang sinasabi iyon kaya napatingin din sa kanilang ibang mga tao roon. Hindi naman namalayan ni Duke na napapangiti na rin pala ito habang pinagmamasa ng dalaga na nakatakip ang kamay sa bibig at namumula dahil sa pinipigilan ng pagtawa. Ang hindi pansin ng dalawa habang nakatitig lamang si Duke sa dalaga at si Evelyn naman ay pigil na pigil ang tawa na nakatingin din sa kanila ang magulang ni Duke na parehong lihim na napapangiti. Marahil dahil sa yun ang unang beses na nakita nila na gano'n ang anak nila. Matapos ang kasal ay sa mismong hotel na rin ang celebration. Masayang-masaya ang lahat lalo na ang bagong kasal. At maging si Evelyn na hindi maiwasan ng hindi maging masaya para sa kanila. Ang kaso, madalas talaga siyang tudyuin ng mga tao doon na sila naman daw ang susunod na ikakasal. Na pareho na lang din nilang tinatawanan o kaya naman ay sinasakyan na rin. Kahit nga maging mga magulang ni Duke ay ganun din ang sinasabi. Sa ngayon ay nasa tabing dagat si Evelyn. Lumayo siya sa mga bisita dahil pansin niya na dumarami ang mga kakilala ng ama niya roon. Baka mamaya ay mamukhaan na naman siya. Nagpahangin na lang muna siya ngunit bigla na lang may isang lalaki ang lumapit sa kanya. Hindi niya alam kung sino at ano ang pangalan ng lalaki na ito pero hindi niya magustuhan ang tabas ng dila nito. I don't believe you're actually his girlfriend. I know, Duke. He doesn't like relationships. You're probably an escort who's into his money. Tiningnan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. I know your kinds. Hindi na ako magtataka kung kinuha kanyang isang escort. Ngumisi si Evelyn. Yes, totoo rin naman ang sinabi nito na escort lang siya at ang habol niya lang naman ay pera. Pero hindi pa rin siya natutuwa na sa kaangasan nito lalo na sa uri ng pagtingin nito sa kanya na para bang hinuhusgahan ang buo niyang pagkatao. Do you truly believe my boyfriend needs to hire someone to pretend to be his girlfriend? Sa tingin mo ba talaga ang isang kagaya niya ay kailangan pang gawin yan? With his striking good looks, charming personality, and undeniable charisma, he could effortlessly attract a famous celebrity. At hindi niya kailangang bayaran ng sino man sa kanila. Humakbang siya palapit sa lalaki at bahagyang napaatras naman ito dahil sa ginawa niya. Tila natakot pa sa kanya. Imagine him walking into a room. His face and magnetism would draw everyone's attention. It's almost laughable to think he would need a stand-in girlfriend when, with just a smile and a conversation, he could have a renowned actress or singer falling head over heels for him. The idea of him resorting to such measures is absurd, given that celebrities would be vying for his attention.
Tiningnan niya rin ang lalaki mula ulo hanggang paa nito. Alam mo kasi sa nakikita ko ngayon, masyado kang mahilig sa mga romance, no? Siguro fan ka ng mga romance pocketbooks kaya kanyang ka lang mag-isip. Nang aasar pa rin niyang sinabi kaya mas lalo lang na nainis ang itsura ng lalaki. Minsan, bawasan mo rin ang pag-i-imagine ng mga cliché scenes sa isang romance novel. O kaya naman ay teleserye, hindi yan maganda. It is very laughable. Did you know that? Masama na ang timpla ng mukha ng lalaki. I'm not like that. At sigurado ako na tama rin ang aking hinala. You are not his real girlfriend. Ngumisi lamang si Evelyn. Alam mo, paniwalaan mo na lang kung ano mo gusto mong paniwalaan. Basta ako, mahal ako ng boyfriend ko at mahal na mahal ko rin siya. At walang kahit ano pang pagpapanggap sa nararamdaman namin sa isa't isa. Ilang sandali pa ay nakita niya na si Duke na naglalakad palapit sa kanila. Kaya para mas lalong inisin ng lalaki, kumapit siya sa braso ni Duke nung makalapit ito at bigla rin siya na humalik sa pisngi nito. Na maging si Duke ay nagulat sa ginawa niya. Nagtatanong ang mga mata nito ngunit hindi iyan pinansin ni Evelyn. What are you talking about? Medyo naiinis ang tono na tanong ni Duke sa babae na nagsabi sa kanya na kakilala nito si Samira. Ang babae na hinire niya para magpanggap na girlfriend niya. Nagsasabi ako ng totoo, Mr. Perez. Kilala ko siya at hindi ako maaaring magkamali. Ng pagkakaalala, siya ang nag-iisang anak ng kumpare mo na si Patrick Ocampo at ang tunay niyang pangalan ay Evelyn Ocampo. Hindi naman naniniwala si Duke. Hindi siya naniniwala na anak ng matalik niyang kaibigan si Evelyn. Oo nga at matalik silang magkaibigan ni Mr. Ocampo. Well, masasabi niya na matalik silang magkaibigan kahit na mag-6 na taon pa lamang mula nung magkakilala sila dahil sa isang business event at kalaunan ay naging mag-business partner sila. But since hindi naman siya namalagi sa Pilipinas at sa Spain na talaga ang bansa na itinuturing niyang tahanan, ay hindi niya napanakilala ang pamilya ni Patrick Ocampo. Pag bumisita lang din si Patrick Ocampo sa Spain para sa business trip or events, ay saka lang sila nagkikita. At ang alam naman ni Duke ay may anak nga talagang babae si Patrick Ocampo. Pero sure din siya na hindi yan si Samira, ang hired girlfriend niya. Kaya naman hindi siya naniniwala sa sinasabi ng babae na ang hired girlfriend niya ang anak ng kaibigan niya. Muntik pa nga siyang magalit sa babae dahil sa mga sinabi nito, subalit nang maipakita ang babae na isang pruweba na magpapatunay na si Samira nga ang hired girlfriend ng nag-iisang anak ng kaibigan niyang si Patrick Ocampo, ay saka lamang siya naniwala. Picture ang ipinakita sa kanya ng babae mula sa isang private event kung saan ay doon ipinakilala ni Patrick Ocampo ang nag-iisang anak na itinago nito sa public para maprotektahan mula sa may mga masamang loob at maging sa media. Pakiramdam ni Duke ay masusuka siya sa nalaman na ang babaeng nagpapanggap na girlfriend niya ay walang iba kundi ang anak ng isa sa mga tao na pinaka nire-respeto niya. Hindi siya nasusuka dahil sa pandidire pero feeling niya ay nasusuka talaga siya dahil sa samot-saring nararamdaman niya ngayon. Nagalit din siya sa kanyang sarili dahil ang feeling niya ay hindi niya na nirespeto si Patrick Ocampo sa ginawa niyang ito. Noon pa man ay sobrang laki na talaga ng respeto ni Duke kay Patrick Ocampo. Mabuting tao si Patrick Ocampo at masasabi niya na sobrang magaling din ito sa business kaya hinahangaan niyang talaga ito. Kaya naman ang feeling niya ay na-disrespect niya si Patrick sa ginawa niyang ito. It's true, right? Nakatagis ang bagang ni Duke ng mga matay malamig at diretsong nakatingin sa kanya. Ikaw ang nag-iisang anak ni Patrick Ocampo. And your real name is Evelyn Ocampo and not Samira Vasquez. Tama ba ako? Mariin na napalunok si Evelyn. Baka sa itsura ni Duke na hindi ito natutuwa sa nalaman. Kitang-kita niya ang galit at disgust sa mga mata at aaminin niya na nasasaktan siya sa kanyang nakita. Malakas na nakagat ni Evelyn ng ibaba niyang labi at saka mabagal siya na tumango. Napabuntong hininga ng malalim si Duke. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Kaibigan ko ang iyong ama. Isa siya sa malapit kong kaibigan at mataas din ang respeto ko sa kanya. Sana sinabi mo kaagad sa akin na ikaw ang nag-iisang anak niya. Di sana hindi ko na tinuloy tong plano ko na to. Pinasadahan ni Duke ang itim na buhok dahil sa sobrang pagkainis. I felt like I disrespected my closest friend in so many ways.
Sinabi mo sana sa akin agad to. Nag-alangan naman na tumingin siya sa mga mata nito. Pero hindi ko naman alam na kaibigan ka ng aking ama. Nung isang araw ko lang din nalaman ng tungkol sa'yo. Kung alam ko lang sana nung una pa lang na kaibigan ka ng aking ama, di sana hindi na ako pumirma sa kontrata. Just like you, I also didn't want to disrespect my father. Ayoko magalit siya sa akin. Lalo pat lahat ng kaibigan ng aking ama, itinuturing ko rin na pamilya. Nagbuntong hininga naman ng malalim si Duke. Baka sa itsura nito ang sobrang pagkainis. Kapag kuwan pinakalma nito ang sarili. Na-realize nito na pareho naman silang may mali at pareho nilang hindi ginusto na pasukin ang ganitong sitwasyon. Total, wala na rin naman silang magagawa kahit pa magsisihan, kaya ang mabuti pa nilang gawin ay mag-isip na lang ng paraan at kalimutan na lang kung ano ang nangyari. Let's stop this. We can't continue doing this when I know that you're Patrick's only daughter. I can't disrespect him like this. Hindi ko na itutuloy ang contract, but don't worry, I will still pay you with the same amount I stated in the contract. Seryosong sabi ni Duke. Sa tono ng boses nito ay para bang walang ibang chance para magbago ang isip ni Duke. Tumango naman si Evelyn. Sa isip niya, ay iyon lang din ang gusto nitong gawin. Maraming salamat at pasensya na kung hindi ko agad nasabi sa'yo na anak ako ng kaibigan mo. We both didn't know at first. So I understand. Nagbuntong hininga si Duke. Ang mabuti pa ay kalimutan na lang natin ang lahat ng to. Let's act like we didn't know each other. Ako nang bahalang magpaliwanag sa magulang ko. Sasabihin ko na lang sa kanila na naghiwalay na tayo. At hindi pwedeng malaman ng amo mo ang ginawa natin ito. He will be disappointed in me. At maging sayo rin. Tumango naman si Evelyn. At iyon lang din ang gusto nitong gawin. Naiintindihan ko naman ang gusto mong mangyari. Aaminin ni Evelyn na nasasaktan din siya sa pasya ni Aeon ni Duke. Sa ikli kasi ng panahon na sila ay naging magkakilala at magkasama, ay napalapit na rin siya dito at sa totoo lang, ay nahulog na nga rin yata ang loob niya, pero tulad ng sinabi nito ay hindi nila pwedeng ipagpatuloy na gawin iyon. Her father will be so disappointed in both of them. Mas mabuti kung gagawin na lang nila kung anong sinabi ni Duke. Ititigil na nila ito at magkukunwari na lang sila na hindi nila nakikilala ang isa't isa. Well, for sure, makakalimutan niya rin naman ang binata at lahat ng mga ginawa nila. At katulad nga ng sinabi ni Duke, nag-send ito ng pera sa bank account niya at alam niya na matapos yon ay wala na ulit silang magiging connections isa't isa. Ano bang sinasabi mo, anak? Naguguluhan na tanong sa kanya ng kanyang ama noong sinubukan niya na ibigay dito ang laman ng pera ng bank account niya para makatulong siya sa kanilang kumpanya. Dad, alam ko po na nalulugi na po ang company natin. Gusto ko pong makatulong para hindi po tayo mabaon sa utang. Sabi niya sa ama na mas lalo namang ipinagtaka nito. Ha? Sino pong nagsasabi sa'yo na nalulugi ang kumpanya natin? Gulong-gulo pa rin ang itsura ng kanyang ama. Anak, hindi pa naman tayo nalulugi. Pagkakaalam ko, wala rin tayong pinagkakautangan. Nananatiling malakas pa rin ang kumpanya at nasa itaas pa rin tayo. Kaya ano ba yung sinasabi mo? Natigilan naman si Evelyn pero sa isip niya ay baka nagsisinungaling lamang ang kanyang ama para hindi siya mag-worry at sundin niya kung anong sabi nito na i-keep niya na lang ang pera niya sa bank account niya. Noon pa man ay ganyan na talaga ang kanyang ama. Kahit na kailangan ng tulong ay hindi naman nagsasabi at pinipilit na isolve ang lahat ng problema ng mag-isa. Dad, hindi na po kailangan na ilihim kung anong totoo. Alam ko na po ang totoo. At saka nasa tamang edad na po ako. At dapat lang po na gumawa ko ng paraan para makatulong sa inyo. Lalo pa tulad ng sabi niyo, ako nang susunod na mamamahala sa kumpanya natin. Pero anak, nagsasabi ako ng totoo. Walang kinakaharap na problema ang kumpanya natin. Wala rin akong pinagkakautangan. So you can keep your money to yourself. Sa'yo yan. Hindi mo kailangang ibigay sa akin. Mas lalo pang naguluhan si Evelyn. Pero narinig ko po kayo ng sekretary mo nung nakaraang buwan na nag-uusap po kayo tungkol sa papalugi na kumpanya at sa mga utang natin. Ha? Kunot ang noo ng kanyang ama. Ay nako anak, nagkakamali ka lang siguro ng pagkakaintindi.
Hindi ang kumpanya natin ang tinutukoy namin nung araw na yon. Tungkol yun sa Galveston Construction na bala kong pag-investan. It turns out na ang may-ari ng kumpanya na yon ay buon sa utang kung kaya unti-unti na rin nalulugi ang kumpanya. Mabuti nga at hindi ko tinuloy ang plano ko noon na mag-invest sa kanila. At nalaglag na lamang ang panga ni Evelyn ng dahil doon. Kung ganon, ay literal na, wow, mali siya. At parang gusto niya na ring lunurin ang kanyang sarili dahil sa katangahan niya. Paano bang naniniwala siya sa sarili niyang pagkaunawa na nalulugi nga sila at baon din sa utang ang kanyang ama? Napakatanga niya talaga sa part na yon. At nang dahil doon ay nakapag-commit pa siya ng desisyon na hindi niya maibabalik. Nang dahil doon ay tila galit pa sa kanyang kaibigan ng kanyang ama. Nagkaroon patuloy siya ng problema dahil sa katangahan niya. You are so stupid, Evelyn. Iyon na lamang nasabi ni Evelyn sa kanyang sarili at saka mariin siyang napapikit. At tila mas lalo pa nga na lumala ang problema ni Evelyn dahil isang buwan na ang lumipas mula nung magkakilala sila ni Duke at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya dinadatnan. Dahil sa late na ang menstruation niya at kung ano-ano ng mga pumapasok sa utak niya at tila hindi nga siya nagkakamali ng iniisip. Sinong ama nang dinadala mo, Evelyn? Ang pagalit na tanong sa kanya ng kanyang ama dahil pagpacheck nila kanina ay doon niya na-confirm na nagdadalang tao nga siya. Kanina kasi habang nagbe-breakfast sila ay bigla na lang siyang nahilot na duwal. At ang overprotective niya namang ama ay agad siyang sinugod sa ospital. At sa bibig niya mismo ng doktor nila narinig na buntis siya. Dinadala niya ang anak ni Duke, ang anak ng kaibigan ng kanyang ama. Hindi naman sumagot si Evelyn. Nakayuko lamang siya. Hindi pa siya handa na sabihin ang totoo. Na ang ama ng anak niya ay walang iba kundi ang kaibigan nito. Inuulit ko, Evelyn, sino ang ama ng bata? Pagalit na tanong muli ng kanyang ama. Hindi ko po alam, Dad. Wala na siya. Hindi ko alam kung nasan siya at iniwan niya na kami ng anak namin. Pagsisinungaling niya habang umiiyak. Labis na nagalit naman ang kanyang ama pero dahil sa mahal na mahal siya nito, ay hindi rin siya nito natiis. Nakiusap din siya sa kanyang ama na kung maaari ay wag na nilang hanapin ang ama ng anak niya dahil ayaw niya na ng gulo at ayaw niya rin na malaman nito na nagkaanak sila. Noong una ay hindi pumayag ang kanyang ama pero ipinaliwanag niya na ayaw niyang malaman ng lalaki na may anak sila at gusto niyang ilihim na lang ang magiging anak niya mula sa ama nito. At kalaunan ay naunawaan din siya ng kanyang ama at pumayag dito sa kung ano man ang gusto niyang mangyari. For the past 7 months ay wala siyang naging balita tungkol kay Duke. Sigurado ay bumalik na ito sa Spain which is mabuti rin naman dahil hindi na nito malalaman ang pagbubuntis niya. Mag-isa niyang nalampasan ang morning sickness at inalagaan niya ang kanyang sarili ng mabuti para sa kanila ng magiging anak niya. Minahal niya ng labis ang kanyang anak at nangako siya dito na bubuhayin niya ito ng maayos kahit pa wala ang ama nito. Pero aaminin ni Evelyn na sa 7 buwan na lumipas ay palagi rin sumasagi sa isip niya si Duke. Nagkamali siya ng akala na mabilis niya na makakalimutan ng lalaki dahil walang araw na lumipas na hindi ito sumagi sa isip niya. At pakiramdam niya ay lumalalim na ang nakararamdaman niya para dito. Kahit pa nga iniisip niya lang lalaki at kahit pa hindi pa sila nagkikita, lumalalim pa rin naman ang nararamdaman niya dito. At hindi lang pagkagusto yon. Para bang isa na iyong pag-ibig. Alam niyang mali, pero hindi niya pa rin mapigilan ang sarili. Pero buo na ang desisyon niya na isikreto kay Duke ang magiging anak nila. Sa totoo niya na iniisip niya na rin kung paano niyang palalakihin na mag-isa ang kanilang anak at kung saang paaralan niya ito papapasukin ngunit tila tama nga ang sinabi ng lahat. Walang sikretong hindi nabubunyag. Evelyn? Gulat na sambit ni Duke sa kanyang pangalan. Bumaba ang tingin nito papunta sa malaki niyang tiyan. Magkahalong gulat at pagtataka ang makikita sa emosyon ng mukha nito ngayon. Samantalang hindi naman makakilos si Evelyn. Hindi niya inaasahan na makikita niya si Duke ngayong gabing ito. Hindi niya lubos akalain na a-attend ito sa anniversary ng kumpanya ng kanyang ama. Duke! Nauutal na sabi niya sa pangalan ng binata. Nag-angat ito ng tingin sa kanya. Gulong-gulo pa rin ang itsura nito. Bigla nitong hinawakan ang kamay niya.
Kusa namang sumama ang katawan niya dito hanggang sa makalayo sila sa mga tao at ngayon ay nandito sila sa balcony ng isang hotel room kung saan ay silang dalawa lang ang tao. Hinarap siya ni Duke at sobrang bilis naman ng tibok ng puso ni Evelyn. Batid niya na agad na naghanala si Duke na anak nito ang dinadala niya. "You're pregnant." Seryoso na sabi ni Duke. Diretso seryoso din ito na nakatingin sa kanya. Mabagal siyang tumango. Yeah. Feeling ni Evelyn ay nawawalan siya ng lakas sa mga sandaling yun. Tila ba ay may kung ano rin ang nakaharang sa lalamunan niya, kaya hirap siyang magsalita. Hindi rin niya magawang tumingin sa mga mata ni Duke dahil sa nag-aalala siya na mabasa nito ang emosyon sa mga mata niya. Ako ang ama niyan. Hindi ba? Hindi. Mabilis niyang sinabi. Hindi ikaw ang ama ng dinadala ko. Ibang lalaki ang nakabuntis sa akin at hindi ikaw yan. Kung hindi ako ang ama niyan, sino? Sinong walang hiyang lalaki na bumuntis sa'yo kung hindi ako? May iba akong naging client patapos ka. Siya ang ama nitong pinagbubuntis ko at hindi ikaw. Nauutal niyang sinabi kaya mas lalo lang nahalata na nagsisinungaling lang siya. Really? Humakbang palapit sa kanya si Duke kaya napaatras naman siya. Kung ganun iharap mo sa akin ang ama niyang pinagbubuntis mo, Evelyn. Matapang niyang sinalubong ang mga mata ni Duke. Tuluyan na itong nakalapit sa kanya. Ang kamay niya ay nakahawak sa dibdib nito para pigilan ito na makalapit sa kanya. Bakit ko naman siya ihaharap sa'yo? Anong karapatan mo para makilala siya? Matapang pa rin ang tono ng boses niya. Kahit pa ang totoo ay halos mag-give up na ang tuhod niya dahil sa intense ang pagkakatitig sa kanya ni Duke. Dahil gusto ko siyang makita? Gusto kong malaman kung anong klase ng lalaki ang sumunod sa akin at nakabuntis sa'yo. Yumuko din si Duke tsaka inabot ang ilang hibla ng buhok niya at inipit yan sa likod ng tenga niya. At dahil para mas lalong hindi siya nakakilos at matigil siya sa paghinga. Kaya iharap mo sa akin ang walang hiya na lalaki na nakabuntis sa'yo. At aangkinin ko kayo sa harapan niya. Ano? Gulat niyang sinabi. Duke leaned to her even more. Ilang hibla na lang ang magkadikit ng labi nila. Do you know how much you're driving me insane, Evelyn? Alam mo ba kung gaano ako nabaliw sa'yo sa malumipas na mga buwan? Alam mo ba kung gaano akong nagpigil para wag ka lang muling lapitan at wag kang makita? Now that I believe you're pregnant with my child, saka mo sasabihin sa akin na may ibang walang hiyang lalaki na nakabuntis sa'yo? You really know how to drive me crazy, ano? At hindi na nga siya nakasagot. Hindi rin niya nagawang makagalaw nang bigla na lang ang kininiduk ang labi niya at isumpa nito sa kanya na gagawin nito ang lahat hanggang sa aminin niya dito na ito nga ang ama ng dinadala niya. At matapos nga ang gabing yon ay halos araw-araw siyang nilalamon ng konsensya niya. Dahil katulad ng pangako ni Duke, hindi nga ito tumigil. Araw-araw ay pasekreto siya nitong binibisita hanggang sa hindi niya inaamin na ito nga ang ama ng ipinagbubuntis niya. Anong aaminin mo sa akin, Evelyn? Kahit pa may ideya si Duke kung ano mga aaminin niya, ay nandito siya ngayon sa penthouse nito at nagkunwari pa rin itong walang alam. Ganun pa man ay kitang-kita naman ang masayang kinang sa mga mata nito at pigil din sa pagngiti. Samantalang nakasiklop naman ang kamay ni Evelyn habang nakapatong sa lap niya. I want to tell you something. What is it? Nag-angat siya ng tingin sa mukha nito. Tungkol sa ipinagbubuntis ko? Yes, what about it? Ang sinasabi mo na ikaw ang ama nito? Totoo yan. Ikaw ang ama ng pinagbubuntis ko. Inaasahan naman ni Evelyn na maiinis sa kanya si Duke dahil hindi niya agad inamin ng totoo na ito nga ang ama ng ipinagbubuntis niya. Handa na sana siya sa kung ano man ang sasabihin nito ngunit sa halip na mainis ay umiti si Duke. Iyong ngiti na abot hanggang tenga nito at maging ang mga mata nito ay para bang nakangiti na rin at kumikisla pa. I knew it. Lumaki lalo ang ngiti ni Duke at inabot din ito ang kanyang kamay. Alam ko na ako ang ama niya. Una pa lang ay ramdam ko na. Nag-alangan ang kanyang mga mata. Hindi ka ba magagalit? Bakit naman ako magagalit? Kasi inilihim ko sa'yo ang pagbubuntis ko.
Hindi mo naman inilihim sa akin. Inamin mo nga ngayon eh. Masuyo nitong inabot ang mukha niya. Saka naiintindihan ko naman ang dahilan mo. May kasalanan din ako kung bakit ka nagpasya na hindi agad sabihin sa akin ng totoo. I am really sorry about it, Evelyn. Sa totoo lang, hindi niya alam kung hanggang kailan hihingi ng tawad sa kanya si Duke sa mga nangyari noon. Pinapangako ko na papanagutan ko kayo ng anak natin, Evelyn. Hindi ko kayo pababayaan ng anak natin. Pangako ni Duke habang hinahaplos pa rin ang pisngi niya. Pakakasalan din kita. Sa kahit saang mga simbahan. Ha? Bakit pakakasalan mo ako? Hindi mo naman kailangan na gawin yon. Kahit ang anak na lang natin ang panagutan mo. What? Nakakunot naman ng noo sa kanya ni Duke. Pakakasalan kita. At dalawa kayo ng anak natin ang pananagutan ko. Hindi ko kailangan mamili sa inyong dalawa. Pero hindi ba sabi mo ayaw mong magpakasal? Nag-aalalang sabi niya. Yes, noon yun. Wala pa akong plano. Pero hindi ko sinabi na ayaw ko magpakasal. I was just waiting for the right time. Hanggang sa mahanap ko ang babaeng mamahalin at pakakasalan ko. Pero, tumingin si Evelyn sa mga mata nito. Mahal mo ba ako? Gusto ko na ang babae na pakakasalan mo yung mahal mo at hindi yung nabuntis mo lang. Ngumiti naman si Duke. Inipit din ito sa likod ng tenga niya ang ilang hibla ng buhok niya. I do, sweetheart. I do love you. I am in love with you. Mahal kita. At hindi lamang dahil sa alam kong magkakaanak na tayo. Talagang mahal na kita kahit pa noong hindi ko pa alam na ipinagbubuntis mo ng panganay ko. Sobrang saya ng pakiramdam ni Evelyn sa sinabi ni Duke na mahal nga siya nito. Sobrang saya ng puso niya dahil pareho nilang mahal ang isa't isa at hindi lamang yon dahil sa magkakaanak na silang dalawa. Pero kung may isang bagay man siya na pinag-aalala, iyon ang kung paano nilang ipagtatapat sa kanyang ama na si Duke nga ang ama ng ipinagbubuntis niya. It took them a week, isang linggo nila na pinaghandaan ang pakikipag-usap nila sa kanyang ama. At ngayon nga ay nangyari na iyon. Pareho silang kinakabahan ni Duke habang kaharap nila ang kanyang ama, na tulad nila ay sobrang seryoso din ang itsura. Pakiramdam ni Evelyn ay malamig na sa pawis ang lumalabas sa katawan niya. At hindi na basta-basta pawis, sobrang nervyos niya na habang pinagmamasta ng reaksyon ng kanyang ama ng sandaling ipagtapat nila na si Duke nga ang tunay na ama ng dinadala niya. What? Pagalit na tanong ng kanyang ama nung inamin nila dito ito. I'm sorry, Sir Patrick. Sabi ni Duke sa ama. Hawak-hawak ni Duke ang kamay niya habang siya naman ay napayuko na lang. Hindi niya pa magawa na mag-angat ng tingin ulit sa ama niya dahil natatakot siya na makita ang reaksyon nito. Natatakot siya na baka ma-disappoint lang ito sa kanya. Galit na galit pa rin ang kanyang ama. What the? Binuntis mo ang anak ko at ngayon ay sasabihin mo na sorry? Walang hiya ka. Matapos mong buntasin ang nag-iisa kong anak, sorry lang ang sasabihin mo sa akin? Hindi po yun ang hinihingi ko ng tawad, sir. Seryoso pa rin ang sabi ni Duke. Then what? Humingi po ako ng tawad sa inyo dahil inabot ng medyo matagal bago namin sinabi sa inyo na ako ang ama ng ipinagbubuntis ni Evelyn. At wala po akong pinagsisisihan sa ginawa ko sa kanya. Handa po akong panagutan sila na magiging anak namin. At sa katunayan ay handang-handa rin po ako na pakasalan siya. Kahit sa simbahan. Kung gugustuhin niyo na ikasal kami ngayon ay yun ang gagawin ko. Kahit anong oras at kahit saan ay handa ko po siyang pakasalan. I can't believe this. I felt betrayed. Ang nag-iisa kong anak at ang kaibigan ko ay magkakaroon ng anak. And they even plan to marry each other? Oh God, what did I do wrong? Dahil sa labis sa pagkabigla sa nangyari ay nawalan ng malay ang kanyang ama. Inataka ito ng sakit nito sa puso at lalo naman silang nag-alala ni Evelyn sa kanyang ama. Mabuti na lang at nagkamalay din agad ang kanyang ama ngunit bilang request ng doktor at mismong request din ng kanyang ama ay hindi muna nito kinausap ng ilang araw dahil sa ayaw pa raw ng kanyang ama na makausap sila. Kahit makita sila ay ayaw pa nito kaya naman mas lalo lang na-guilty si Evelyn. Mabuti na lang at matapos ang ilang araw ay pumayag ng kanyang ama na makausap at makita sila kaya noon lang bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Evelyn.
Mahal mo ba talaga ang anak ko, Duke? Seryosong tanong ng kanyang ama. Opo, sir. Mahal ko po ang anak ninyo, sir. Mahal na mahal ko po sila na magiging anak namin. Tapat na sagot ni Duke. Mataas din po ang respeto ko sa inyo. Patawarin niyo po kami nung nagawa naming ilihim sa inyo ang totoo, pero seryoso po ako sa anak ninyo. Handa po akong pakasalan siya kahit saan mang simbahan. At pinapangako ko po na hindi ko po sila pababayaan na magiging anak namin. Seryoso siyang tiningnan ng kanyang ama. Ikaw, Evelyn, mahal mo ba talaga ang lalaking to? Marahan naman siyang tumango. Opo, Dad. Mahal ko po si Duke. Nagbuntong hininga naman malalim ang kanyang ama. Kung ganon, ay tila wala naman ako magagawa kung mahal niyo naman palang isa't isa. Sana lang ay alagaan mo ang anak ko, Duke. Kahit kaibigan pa kita, pag sinaktan mo ang anak ko ay papatayin talaga kita. Ngumiti naman si Duke ng abot tenga. Huwag kayong mag-alala, Papa. Mamahalin ko po ang anak ninyo. At hindi ko rin po siya sasaktan. Kailangan ko pang sanayan ang sarili ko sa pagtawag mo sa akin ng Papa. Nagtayuan pa mga balahibo ko. Tila nandidiri pa ang kanyang ama kaya pareho rin sila ni Duke na natawa pero masaya rin sila dahil ayos ang lahat at tanggap na sila ng ama niya. Ilang sandali pang lumipas ay dumating na rin ang magulang ni Duke at ang mga ito na nga ang mas nakasundo ng kanyang ama. Siguro ay dahil sa magkakilala na rin ang mga ito noon pa man kaya mabilis na lang silang nagkasundo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!